at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. The country's friendly station, Radyo Natin. Aduna ka ba'y suliran sa kinabuhi? Wala ba'y kalinaw ang imong hunahuna? Buot ka bang magkaangkon o paglaom sa kinabuhing dayon? Ani ay programa sa radyo nga gimugna alang kanimo Balik sa Dios. Uban sa iyang alagad Pastor Oli Higiliana nga magasaysay kanimo sa pulong o gahom sa Dios. Hello, kumusta? Og mayong buntag kaninyong tanan, mga kaigsuonan. Welcome na usab ning atong tulumanon sa radyo Balik sa Dios ngayong mabati matag Domingo gikan sa alas 6:30 hangtod sa alas 7 sa buntag dinhi lamang ning 11 o 12 nga radio station sa probinsya sa Biliran, ang 103.9 Radyo Natin FM. Again, adlaw nga Domingo, pizza 21. So kumusta mong tanan diha? Nang hinaot ko nga na amo sa kapiskay sa inyong mga panglawas. Ug salamat di ay Ate Alice and Kuya Nap Durano sa inyong blessing namo. Salamat kayo og panalanginan pa mo sa Ginoo. Salamat po pag-sponsor ning atong programa. Ug usab pasalamat pud ko sa atong barangay captain diha sa Agpangin, si Honorable Liubi Hadulko. Salamat sa iyang pagpaningkamot nga nabutangan nag flood control ang duol sa amoa. Murag mahaginhawa na may labi na panahon sa El Niña, La Niña nga moabot ay. Ug usab, congratulations para sa kang Pastor Idi Morello sa pagpasar ni Doktora Roslyn Morello. Praise the Lord. So congratulations, proud kaayo minimo ha Doktora. Og padayon kang magpagamit sa Ginoo. Sa atong mga kaigsuonan nga naminaw nato karon diha sa kabukiran, diha sa Tabuk og tanang dapit bisan pa sa Germany, sila Lester Paz, Nadine og Asmin naminaw sa tuwa. Engineer Ansali, kaninyong tanan ang Dios magapanalangin kaninyo. Og belated birthday greetings nga to kang Brother Joshua Mort na sa Cebu karon og nagsunod sab sa atong programa. Ang Dios magapanalangin kanimo. Delight yourself in the Lord and He shall give the desires of your heart. Ay mataw mga awit sa dili pa nga atong mensahe. I have journeyed through the long dark night, out on the open sea. By faith alone, sight unknown, and yet His eyes were watching me. The anchor hold, though the ship is battered, the anchor hold, though the sails are told. Well, I have fallen on my knees as I face the raging seas, but the anchor holds in spite of the storm. I've had vision, and I've had dreams. Well, I've even held them in my hand.
but I never knew those dreams could slip right through, like they were only grains of sand. Oh, the anchor hold, though the ship is battered, the anchor hold, though the sails are told. Well, I have fallen on my knees as I face the raging seas. Oh, the anchor holds in spite of the storm. Now I have been young, and I am older now. Oh, and there has been beauty these eyes have seen, but it was in the night when I faced the storms of my life. Oh, that's where God proved His love to me. The anchor hold, though the ship is battered, the anchor hold, though the sails are told. I have fallen down on my knees as I face the raging seas, but the anchor holds, oh, in spite of the storm. I said I'm falling down on my knees as I face the raging seas, but the anchor holds in spite of the storm. Mauto si Ray Bowles sa iyang awit nga naguluhan, The Anchor Holds. Madayang pagpaminaw ni Brother Jay Cabalquinto, ni Brother Ate, og sila usab si Brother Ray og Sister Liza Gairama, og usab sila si Brother Reinhard og si Sister Hope Morelio kaninyong tanan diha. Niadtong Sabado, mga higala, atong nabati sa atong mga radio o bisan pa mabasa nato sa periodiko o makita nato sa balita sa television ang pag-atake sa Iran ngadto sa Israel. Kulba to kayo. Kay matud pa sa report, ang Iran nagtira sa Israel og 136 ka mga kamikaze drones og 120 ka mga ballistic missiles. Motoy ilang gigamit pag-atake sa Israel, pero usara ang nakalapos o gamay ra ang nahimong danyos. Magampo ta sa Ginoo, mga higala kay nahibalo man gud ta nga basta gera gani daghan kaayong mga tao ang mga matay. Kay lahi naman ning atong gera karon, kaniadto espada man to, bangkaw. Pero karon wala na, lahi na. Pagkatapos lang sa World War II,
Gitapos man tong ikaduhang gubat sa kalibutan, pinaagi sa pagbomba sa Nagasaki o Hiroshima. Mao to, dinhi sa ato. O gikan atong pagbomba, mga kaigsonan, naglumba ang mga nasod og pagmugna nining mga makalilisa nga bomba karon. Og mas labi na ka sophisticated ang atong mga armas karon, ang ilang mga bomba karon tungod sa bag-ong teknolohiya nga ilang gigamit. Kana lang mga artificial intelligence nga ilang gigamit karon, ngilngig kaya na. Halos dili ka na makaiskapo niya na. Kita magagmayng nasod nangahadlok nga mamuto ang ilang mga gipanghimo nga mga armas, mahadlok ta. Pero kining mga tao, mga nasod nga naghimo ana, nagama niya na. Excited sila nga naigera kay matistingan ang ilang mga gimugna nga mga armas. Kung nagbasa mo sa report, human lang gyud sa malampuso nga depensa nga gihimo sa Israel sa ilang mga armas. Daghang mga nasod nga nag-order sa ilang Arrow 2, Arrow 3, Iron Dome ug uban pang mga armas nila. Pusa, makaingon ta usahay ba nga kining gira Brother Michael, dako ning negosyo. Dako kay ning negosyo. Huna-huna ha, nagpadato sila sa ilang mga nasod, sa ilang kaugalingon, ang nahimong bugti ang kinabuhi sa daghang mga tao. Kita ninyo dana. Busa, kinahanglang tang mag-ampo. Kay kinilang ato diha sa South China Sea, ingnunta mo nga usapo na diha sa mga dakong posibilidad nga hinungdan unya sa dakong kasungian dinhi sa atong rehiyon. Tinuod na. Kay lagi matud pa sa mga manunulat nga duhala kabutang ang hinungdan kung nganong lisod batunan ang kalinaw sa kalibutan. Una, kining giingon niya nga religious extremes. Ug ang ikaduha gitawag niya og ultra nationalism. Kining religious extremes, mga kaigsuonan ba, mao ni ang mga tao nga sakop anang maong mga relihiyon nga mga panatiko. Nga para nila ang ilang relihiyon mao gi insakto, ang uban dili. Mao nga kining mga sakop aning mga relihiyon na kayang mupatay og mga tao para lang sa ilang relihiyon. Kung basahon mo ang history, mga wars on religion, kita nimo Christian religion versus Muslim religion. Mao to nga gitawag nga the crusade, o ang mga tao gitawag crusaders. Ug inyo nang nabasahan sa history. Ngani banabana nila nga panahon sa crusaders, dunay duha ngadtos 6 kamilyones ka mga tao ang nangamatay. Mao na ha. Dili la kay linibo. Milyon mga higala ang nangamatay aning religious war. Unya diha po'y gera tali sa Catholic o Protestante niadtong 1618 to 1648. Gitawag to the War of Reformation. Nga ang Catholic may himo og grupo nga gitawag og Inquisition. Kansang tumong mao ang pagwagtang pagpatay niadtong gitawag nilag mga heretics. Kung baga against sa ilang relihiyon. Daghan gihapon ang nangamatay. Astilan. Parihas ra mga Kristiyano. Pero nagpinatiyanay tungod lagi sa ilang relihiyon nga mao ni insakto. Lang religious extremes, extreme na kayo. Bisan gani kining Islam nga relihiyon. Tanawa ra karon no, mamahibong dias Middle East. Nagira ang Iran versus Saudi Arabia. Pareha man na mga Muslim nga mga nasod. Kanang kwandiha. Saudi o Iraq, Iran o Iraq. Pero mahibulong ta. Nga naman, tungod gihapon na sa ilang mga tinuuhan kay kining
Saudi Arabia mga gitawag mga Sunni Muslim. Unya kining niya sa Iran, Shiites man ni sila mga Shia. Ang ilang kasungian ani kanarang ang usa nagtuo nga may manununod kun naay kuan si Muhammad. Ang usa wala. Mao na sila away niya. So ang usa mo accuse nga mura og kuan backslide ko nung usa, dili kay stricto. Mao na nga nag-away po na sila. Hangtod karon gina. See? So tungod lagi aning religious extremism mga kaigsunan. Lisod gina kayo. Kanang mupatay ka tungod lang sa imong relihiyon, pastilan. Ulba bitaw kayo ba? Kanang mamunood ka sa TV, mubasa ka sa pamantalaan, nga ang ilang mga suicide bombers, una nila pabuthon ang ilang bomba nga gibako sa ilang lawas, musinggit una og Allahu Akbar. Stilan, the God is great. Unya pagkahuman mo pabuto sa ilang bomba, sa ilang lawas. Unya ang mga matay, Kristiyano, Hudiyo, o bisan pa, isay ka Muslim, patay gihapon. Stilan, lisura anak mga kaigsuonan. Oy. Okay? Kinibang Ginoo ang iyang sugo na to maghigugmaay sa usag-usa. Nganong naaman gid ni anak nga mga kuano na magitaw nga sobra ni anak ka panatiko. Sa Ginoo mga kaigsunan dili reliyon importante kundi dili ang buhat gugma ba. Mao na siya. So dunay kagubot tungod kay naay gitawag nato nga mga religious extreme. Ikaduha kining gitawag nga ultra-nationalism. Usapot ni. Og mao ni karon ang sagad nga hinungdan sa gubot nato, gera nato. Okay? Kini bang ultra-nationalism mao ni ang interes sa usa ka nasod nga modomina sa laing nasod. Sa katawo nga modomina, gustong padak-an niya ang iyang teritoryo kung baga. Okay? Now karon kanang gera sa Ukraine o sa Russia. Diya, thousands na ang mga nangamatay. Hangtod karon sige pang binumbahay. Kung nahinumdo mo mga kaigsonan sa pagkulap sa Soviet Union, niadtong 1991, panahon to ni Michael Gorbachev. Then, kana collapse man, bungkag man ang Soviet Union, gipulihan og the Russian Federation. So kining Ukraine usa ni sa mga nasod nga nahimong independente ni adtong tunguran itong tuiga. Uban sa Georgia, Estonia, Latvia, uban pa. So karon gusto na pod ni Putin nga kuhaon niya pagbalik ang Ukraine. Tapos ni man nakuha ang Georgia nitong 2008 iyang gisulong pod ni. Ang Crimea kalapit man ni sa Ukraine, iya pong nakuha. O karon ang Ukraine nasad nga iyang kuhaon. Mao nga naagi gira, naagi samok. See? Mausad ni ang gibuhat aning naas Middle East sa Iran. Gusto nila nga wag tangon ang Israel, kuhaon ang Israel sa mapa kailaho nila ang tibuok Palestina. Mao nga naay gira. See? Gamit sa daghang mga proxies, Hamas, Islamic Jihad, Hezbollah. Unya, last Saturday, mismo siya na gayod, ang Iran na gayod, gikan siyang Sowel, mo'y may atake, magpaulan og drones, og ballistic missiles, ngadto sa Israel. Atong Sabado, 300 nga mga, matud pa sa report, 300 ka mga, kuanang gingon, mga 60 tons nga explosive ang dala. Pero wa, gid usara ang milapos, o gamay ra kaigdan niyo. So, gahapon, mibaws ang Israel sa Iran. Mibombasad ang Israel. So mauna nga naagi gira. Magampo ta mga kaigsuonan. Ang Biblia nagaingon, pray for the peace of Jerusalem. O kinisang ato din ni, di na to kalimtan sa pagampo. Kining South China Sea. Kay kining China mga kaigsuonan, gusto yung iyahon diha ang South China Sea. Hilabihan kakulba ng kahimtang diha karon. Kay bisan pag ang UN miingon nga ato ng lugar diha. Pero ang China nangusog gayud nga ila kuno na. Stilan.
murag makadawat pa ko nga mo-claim sila sa Taiwan kay panahon man na ni Chiang Kai-shek nga may layas diha sa ilang gerra. Pero di na sa ato, di na pwede kay ato na. Mabitaw nga na diha ang Australia, Amerika nag-support sa ato. So mao nga mamugos gani ning China diha, lagmit gyud nga magkagera. Lagmit gyud nga magkasamok ta dinhi sa atong rehiyon. Kay dili man lang ta mga higala mo'y argabyado diha ba? Ang Japan, argabyado sa China. Ang Malaysia, ang Brunei, ang Taiwan, ang Vietnam. So, magagubot gyud ta. Kung wala laon taning batasana ba kanang pagka-akupon og teritoryo, kanang pagkahabir ba? Wala untay samok. Magpakontento ka lang unta og unsay naa nimo diha. Di ba, panahon sa World War II, nakaangko na tagleksyon adto. Dapat unta ilan ng tanawon ba? Nakaangko na tagleksyon panahon sa World War II. Ang Japan, tingwa sa Japan nga musakop sa East Asia, nga rin sa Southwest Pacific. Unya, ang Germany, gusto po niyang sakopon ang Russia o ang Eastern countries. Ang resulta mga kaigsunan, sa ilang tinguha nga manakop-sakop, pagkahabir, mga 75 milyones ka mga tao ang mga nangamatay. Gerra. Tungod lagi aning pagkahabir. So leksyon ang ni ba? Leksyon niya. Now, di man lang tingali diha sa nasod nga panag-away, kung dili ato pong tanawon, bisan pa sa atong panimalay, dini sa atong kaugalingon. Kay mao man gyapon ni ang mahitabo. Basta naa gani membros pamilya nga habir, mga parinti nga habir, naagi away, naagi gera. Kanabitang igsuon nga gustong makadamo sa bahin, gustong manglamang, ang resulta na problema gayud. O kining maong mga kinaiya, mga higala, gikapong tani sa Diyos. Ano man, tungkol kay naguba ni sa maayong relasyon sa usag-usa. Kaya bang pagkagahaman sa mga butang, gahaman sa kwarta, unsa panadiha. Mga tao nga kaya nilang isakripisyo ang ilang relasyon. Basta makaangkon la nila ang mga kabtangan nga ilang gitinguha. Mas importante pa nila ang kabtangan kaysa ilang relasyon. Nga kung tutuuson mga kaigsunan, ang imong kabtangan bisag unsa ka pakadato diya inigkamatay nimo, imo ra man ang biyaan. Samtang ang imong relasyon manubag ka pa ana didto niya atubangan sa Dios panahon sa paghukom. Busa ning buntaga kung simikin sa mangka nga naminaw o naakay huna-huna nga dili maayo o biya nakahimo ka na niya na to the point nga until now wa kay maayong termino sa imong mga igsuon, sa imong mga paryente. Well, ingnon ta ka nga this time usba na. Pag hinulsol samtang may panahon pa. Kay bisag unsa ta kadautan mga kaigsunan, basta maghinulsol ta sa atong mga sala, pasayloon man tas Ginoo. Ug ang pag hinulsol di lang kutob sa baba, kundi sa buhat usab makita na sa atong pagawi. Alam mo, gihigugma ka sa Dios. O kining mga kasungian karon nga hitabo, kalibutan man o dinis ng susidad o sa familia, bunga ni sa pagkahakog nga naa sa atong mga kasing-kasing. Ning buntaga, kung galing gusto kang makaroon ng pagbabago sa buhay mo, I challenge you, balik ka sa Ginoo, balik ta sa Diyos. Magpaubos ta sa atong kaugalingon. Tao lamang ta nga usahay madala sa atong mga pagbati. Mailad sa demonyo nga naay mga maayong butang bisan pag makatamak ta sa uban. Higala, atong palabihon ang atong relasyon nga tinuod kaysa mga butang ning kalibutana. Di na ta makadaan yan. Ang Biblia nagaingon, unsa may ganansya sa sakataw. Maya pa ang tibuok kalibutan na panmawala naman ang iyang kalag.
Katubangan sa Dios dili importante kung unsa ka kadato, unsa ka kay nila. Sa tubangan sa Dios, ang importante niya ang imong kalag nga makauban niya didto sa iyang gingharian. Ug ang paghimo niya na mo ang pagpuyo uban ang kahadlok sa Ginoo, gugma sa isig ka tao ug magkinabuhi sumala sa iyang kabubutan. Busa ning mga orasa balik tas Ginoo ato siyang hangyoon, Lord, pasaylo ako ug gikan karon Ginoo tagaay ko Dios ug gugma sa akong kinabuhi. Magampo ta. Ginoo, nakita mo siya karon nga nag-struggle tungod, Lord, sa mga hitabo nga naa siyang kinabuhi, resulta o Dios sa pagkagahaman, resulta Ginoo sa pagkahabir, sayop nga desisyon, uban Ginoo wa nay maayong termino sa iyang gisuon, kontra Ginoo sa iyang mga silingan, tungod kay naay pagkapalabilibihon, uban ang pagkabakhakon, bintahuso. Nagpakita ka na Ginoo sa kasing-kasing nga hakog o makakalibutanon. Lord, unang-una Ginoo, among giampo ang Israel, uban pang mga nasod nga karon on war against each other. God, among giampo ang mga tao, daghang na nga matay tungod niini na nga angol. Ikaw Ginoo magatabang, Lord, let peace prevail in Jesus' name. Di lang Ginoo sa mga nasod kundi sa matag familia. Ikaw Ginoo muhat sa among mga kinabuhi. Ang giampo ang gugma Ginoo, mag-aabot sa tagsa-tagsa nga makapasaylo sa mga kalapasan, sa mga buhat nga di maayong nahitabo Ginoo sa usa. Lord, di na dugay matapos ang kalibutan tungod niini. Mubalik ka o Dios. Busa andam, luwasa ang mga tao Ginoo. Hallelujah. Tangtanga ang dili maayong kinaiya sa among mga kinabuhi. Maghari ka Ginoo sa among mga kasing-kasing. Among isurrender ang tanan diha kanimo. Among mga political officials, among mga kapulisan, tanan Ginoo. Lord, bisan pa mga sponsors, ng mga station God radio natin. Salamat kayo. In Jesus' name. Amen. Okay, amen. Wala na ko panahon mga kaigsonan o mag-invite ko ninyo sa pag-join sa among Sunday service karong adlaw diha sa Balik sa Jesus Church at tubang lang sa Evacuation Center tunga-tunga sa Agpangi o Talasusan. Ang tusinig ngayon sa mga oras ug istasyon, kini si Brother Rolly mingon ninyo higug matang tanan sa Dios. God bless. Lately I've been winning battles left and right, but even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years, but they don't see inside of me. I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this arm